In fact, now our export to GDP ratio is 28.5% compared to 49% before I became president. As a result of our dramatic reforms, yung ating GNP, yung income ng ating taong bayan, ay umakyat 8% noong 2007. Noong 2008, when 2/3 of the world went into recession, umangat pa rin ang ating GNP 6.1%. At itong first quarter of the year, umangat pa rin ang ating GNP 4.4%. Pero ang importante sa atin, trabaho. And our unemployment increased, yes, pero kung ihahambing natin sa ibang mga bansa, medyo maginhawa yung pagpalaki ng unemployment because it only increased from 7.4% last year to 7.8% this year. So, medyo naging yung bang malumanay ang epekto ng world economic crisis sa ating bansa. Nonetheless, I do not want to diminish the pain and disruption of the current global contagion on the world or on our economy. Siyempre masakit, and it hurts the poorest among us. Ngunit sa gitna nito mga ulap, the dark clouds of the global economic crisis are silver linings that may redound to our benefit. We can take heart in the fact that there are tentative signs of recovery in some of the biggest international markets. Halimbawa sa Amerika, there are already early signs of improvements in consumer spending and consumer confidence. There is greater stability in the financial sector. There is an uptick in manufacturing. Yung Amerika ang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Kaya pag nung siya ay sinipon, kasi nanggalit sa kanya, ang dami nagka-pneumonia. Ngayon, mukhang nagsisimula ng mawala yung kanyang sipon. In China, yung housing, yung auto sales, lumalaki. Nag-i-import na naman sila uli ng iron ore and other raw materials at tinigil nila noong 1 taon. So, that is also a very important sign. At bagamat sa sa Pilipinas, hindi natin gusto marinig ang balita na umaakit ang presyo ng langis. At least yun ay makakatulong naman sa ekonomiya dito sa Russia, kung saan kayo nagtatrabaho. Sana itong mga senyas na ito, hopefully, all these represent the beginning of a rebound in the global economy. Pero pag-usapan natin yung trabaho. Sa nakikita natin, overall in the whole world, the market for Filipino workers remains high and resilient. May ilang mga humina. Halimbawa, sa Taiwan, sa Dubai, maraming nawalang trabaho ng mga Pilipino. Napag-alaman ko na ilang sa ating mga kababayan ay nawala ng trabaho dahil naapektuhan din ang host country ng pandaigdigang problema ng ekonomiya. At nalulungkot akong marinig na pati Russia ay apektado ng krisis ng pandaigdigang ekonomiya. Kaya gusto kong ibalita sa inyo na bilang pasasalamat sa ating mga overseas Filipinos na napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, susiklian ng pamalaan ang mga naghihirap na expatriate Filipinos. Sa tatawag nga ni Governor Ben Aberdon sa programang ito, Program of Full Reciprocity. Ano itong programang ito? To reciprocate to the Filipinos all that you have been doing to help our economy in the past years. We're carrying this out to help expatriate workers who have to return home from host countries that are now being buffeted by the economic crisis. Ang unang bahagi nitong programa ay Filipino Overseas Livelihood Support Fund. Pinondohan ito ng 1 bilyong piso ng OWA at handa yung mga government banks din na magdagdag kung kailangan. At dito, pwedeng humiram mula sa pondong ito yung mga OFW na nawala ng trabaho at pwedeng gamitin para sa negosyo, sa pag-aaral o sa training. Ang pangalawang bahagi ng programa ay tulong na binibigay upang makahanap ng ibang trabahong maayos ang kita.
Halimbawa, doon sa Dubai, marami na wala ng trabaho. Kaya nagpunta ako doon, nagkaroon ako ng job summit. Nag-imbita ng mga ibang mga company around the region, the Middle East region, para mag-hire. Para sa ganun, yung mga sa Dubai na nawalan trabaho, hindi na kailangan umuwi. Kasi mas marami bang trabahong available around the region kaysa yung nawalaan ng trabaho sa Dubai mismo. At kuminsan although maraming jobs available compared to dun sa mga nawalaan ng trabaho, kailangan kuminsan iba ang pangangailangan, iba ang skills. Kaya, meron tayong training. Pero targeted itong training. It is targeted for the skills specified by the employers offering jobs, whether the jobs are in the Philippines or whether the jobs are overseas. Doon nga sa Pilipinas, nawalaan din tayo ng mga trabaho. Yung mga nasa export sector natin, yung electronics. Pero yung mga electronics workers, maging engineers nila o yung mga English-speaking workers nila, na-absorb ng mga call centers. Ngayon naman, bumabalik yung bumibili ng electronics natin, di ba, Peter? Dahil umaangat na, maraming signs of recovery sa American economy, bumibili uli ng electronics. So, nag-hire na naman muli yung electronics company, although yung ibang mga rinitrench sila ay nandun na sa call center ngayon. So, yan ang importante na mahanapan. So, mabuti naman dahil we have to just keep churning out more electronics workers again. Kaya naman sa Pilipinas ay tuloy-tuloy yung training. Kung noong mga nakarang administrasyon, nagpapasalamat na ako kung nagkakaroon ng 100 million pesos na budget for training. Ngayon, itong taon ito, dahil nga gusto natin yung matching of jobs available and the skills, whether it is for a job abroad or a job in the Philippines, ang budget natin ay 3 billion pesos for training. Meron din mga help desk sa mga probinsya natin. Nasa internet din ang mga bakanteng trabaho at nakalista yung kailangang kakayahan at karanasan. At sinabayan din natin ito ng isang marketing blitz ng Philippine Overseas Employment Association upang lalong makilala ang husay ng mga manggagawang Pilipino. But while we honor the value and contribution of you, our expatriate workers, we are very much focused on changing the opportunity paradigm. Our vision is to help launch an economic revolution where one day, going abroad will be a career choice. Halimbawa, si Rudy, career choice yun. Yung si Ryan, yung pastry chef ng Ritz-Carlton, career choice yun. We want going abroad to be a career option, not the only choice for a hardworking Filipino. Yun ang ating sinisikap na gawin para sa ating bansa. And in order to be able to do this, we all have to be focused in one direction. All the Filipinos, whether you're Filipinos living abroad here in Russia or Filipinos living in the Philippines. Kaya nai-inspire ako sa narinig ko sa inyong motto dito. Yung Philippine Association, hindi ba? Ang motto ninyo, divided we fall, united we stand. Kaya congratulations sa unity ng Pilipino dito sa Russia. Maraming salamat sa inyong lahat.